May mga usaping pangkalusugan na dapat pinag-uusapan ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo para gawin iyon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Apas? Lupus? Pwede kaya silang magbuntis? Magiging ligtas kaya si mommy at si baby? Yan ang mga common questions natin ngayon para sa episode na to. Ako po si Dr. Sherwin Mapa, ang inyong Pogscaster. At para mas malinaw ang ating discussion, meron po tayong eksperto mula sa Philippine Society of Maternal Fetal Medicine, Dr. Marlies Escanio. Good morning. Maganda ang topic natin ngayon, no? Yes, autoimmune disorders. Actually, autoimmune disorders, akala natin, hindi masyado siyang kilala sa mga pasyente, no? Ang common lang talaga ay apas. Dahil nga pagka madalas sila nakukunan or actually madalas lang nakukunan, yun lang talaga yung madalas nilang naiisip. Pagka madalas ako nakukunan, Dok, apas na kaya to? Pero marami pa palang iba-ibang uri ng autoimmune disorder. Okay, what is autoimmune disorder? Siyempre dapat malaman natin, ano ba to? Bakit ba siya nakaka-apekto ba to sa pregnancy, sa baby? Ano bang gagawin niya sa'yo? So, ang autoimmune disorder, ang katawan ng tao ay karaniwang gumagawa naman ng mga antibodies, no? Protection natin actually ang antibodies para sa katawan natin. Pagka meron tayong infection, meron tayong sakit, cancer, everything. May gumagawa ang body natin ng antibodies. Kaso, sa autoimmune disorder, ang antibodies natin, instead na protektahan tayo, sinisira nito ang sariling katawan mo. Parang nilalabanan. Yes, tayo. oo. Yes, So, okay. parang it attacks itself. Apo. No? So, yung magiging sintomas ng pasyente, depende kung ano yung inatake ng Ayan, Oo, tama yung segue mo, ma'am. Ano Oo. ba yung usual na simptomas ng autoimmune disorders? Okay. Ano, pare-pareha ba ito? Or may iba-iba ba siyang pag-atake sa isang pasyente? Kasi usually, di ba, halimbawa sa balat, bigla na lang sila nagkakaroon ng mga rashes na akala nila minsan parang nakukulam sila. Ano ba yung usual na presentation or simptomas na nararamdaman ng mga pasyente pagka may autoimmune disorder? Okay, generally, pwede sila magkaroon ng, in general to, so it is not for a specific disease. Autoimmune disorder. Yes, oo. So, pwedeng madali sila mapagod. Okay. May mga pamamaga. So, depende yan, no? Pwedeng may joint pain, yung iba may bowel disorders, yung iba parang lagi silang feeling na nilalagnat. Iba may mga rashes or palagi nagkakasakit. Minsan may mga nakakapang mga kulani. So, yun yung mga common, no? Pero, syempre, katulad ng sinabi ko kanina, magdedepende ang sintomas din kung ano ang ina-attacking parte ng antibodies mo. So, Ma'am Marlene, ano ba to? Yung sintomas na ba to na mararamdaman ko agad-agaran or slowly or bigla na lang siyang eto na, bigla ako may sintomas na mararamdaman o parang may panakanak kang sintomas or bigla na lang biglang darating or mabagal? Yung symptoms na binanggit ko kanina are general symptoms and non-specific. Ibig sabihin, hindi siya sa particular na sakit. Kung titingnan mo, lahat ng mga binanggit ko kanina, pwedeng simpleng trangkaso. Pero ang autoimmune, madalas may pattern yan. Pwedeng meron, tapos pagka nawala yung trigger, pagka nagkaroon ng trigger, pagka nawala yung trigger, mawawala. Pagka nandiyan yung trigger, meron na naman. So, pwede siyang pabalik-balik. Hindi siya yung outright wala na. And hindi rin siya dire-diretso na pagka na dire-diretso na siyang may sakit. So, ano ba yung mga nagiging sanhi nito? Bakit siya nagkakaroon? Yung isang tao, bakit po siya mayroong autoimmune disorder? Ano ang sanhi niya? Okay, ang mga common na risk factors na nakikita ay, number one, pwedeng genetics. Halos lahat ngayon ng sakit ay related sa genetics. So, ang mga common na autoimmune disorders na link na pwedeng namamana sa genes ay lupus, tsaka apas. No? So, sila yung madalas na associate. Yung apas, ang dami po sa social media. Yes, ang dami. Yes, ang dami. Nag-share ng journey nila. No? Oo, kasi ang dami ng tusok-tusok, ang dami ng iniinom na gamot, ang dami na pagdadaanan ng pregnancy nila.
Pangalawa, pwedeng gender. Most common kasi ang autoimmune sa women. So, specifically, ito talaga ang mga pasyente na kinakater natin, no? So, kadalasan babae more than males. Ito ay nasabi na related din kasi sa hormones natin, no? Hormonal changes natin, Opo. no? Third will be causes of chronic inflammation. So, ang example ng pwede magkaroon ka ng chronic inflammation ay obesity. Kaya highly encouraged din talaga na healthy lifestyle, pati diet. Yes, running. Kung ano man kung saan ka fit na activity, basta kailangan maging active. And then, third, syempre yung mga lifestyle diseases. Pagka prone ka sa smoking, yung mga high sugar in diet, sila rin yung mga prone. Kasi nagkukos siya ng chronic inflammation. Yung iba naman, kapag ka-frequent din, ang infections can trigger. Kasi ma-activate kagad yung immune system mo. So, increase yung antibodies mo. Pero, pagka natapos sa infection, minsan, akala nung body mo, may sakit ka pa rin, ikaw na pala yung inatake. So, naging trigger yung infection. So usually po ba yung mga babae na mayroong autoimmune disorders, nahihirapan po ba silang magbuntis? Or hindi na po ba sila magbubuntis? Ano po ba yung doon? Hindi natin sinasabi na hindi sila mabubuntis. Actually, depende kung ano ang meron sila, no? For example, yung mga pasyente may lupus, may apas, kaya nila magbuntis. Ang problem, nahihirapan silang i-maintain yung pregnancy. Pagka Hashimoto's is an autoimmune disorder that attacks the thyroid gland. So, ang tendency ng mga pasyente, nag-hypothyroid sila. Sila yung mga pasyenteng irregular ang menses. Ito yung medyo nahihirapan. Kasi syempre, hindi madaling magbuntis kung hindi rin maganda ang pattern ng siklo ng regla mo. No? So, kaya hindi natin masasabi na mahihirapan ka magbuntis or madaling magbuntis, case-to-case basis. But in general, halimbawa, kung anti-type 1 diabetes din, ay autoimmune disorder. Pero hindi naman sila nahihirapan magbuntis. Madali lang rin magbuntis sa kanila. Pati yung rheumatoid arthritis, autoimmune disease din yun. Pero hindi naman sila nahihirapan So, parang safe to say, ma'am, in general, medyo mahirap yung pagbubuntis, pero hindi imposible. Yes, hindi imposibleng magbuntis. Pwede. Oo. So, eto na po, no? Ang next question natin dyan, halimbawa, yung isang may autoimmune disorder, nabuntis na siya. Okay. Ano naman po ang epekto nito kay baby? Siyempre kasi 'di ba bilang maternal fetal medicine specialist or obstetrician gynecologist, dalawa yung inaalagaan natin. Yes, oo. Hindi lang yung nanay, kundi pati yung baby sa loob ng sinapupunan niya. Ano po yung mga epekto noon para kay baby? Si baby ba, kasi di ba minsan po may di ba yung inunan, parang pwede raw dun mag-traverse or pwedeng tumagos yung mga antibody dun sa inunan niya. Ano po ang natin dun, mapapaliwanag natin? Kung ang isang pasyente ay may autoimmune disorder tapos nagkataon buntis sila, ang hindi siya, karamihan ng mga autoimmune disorders does not, number one kasi na problem yan, titatanong nila, Dok, pwede ba magkaroon ng abnormality yung baby ko? Yes, opo. So, not all can cause, almost all does not cause congenital abnormalities except for lupus na mayroon talagang pwedeng gawin, like pwede magkaroon ng cardiac problem, no? So, yun yung isang tinitingnan. Ang madalas na epekto sa pregnancy will be pwede magkaroon ng preeclampsia, maliit yung baby kasi nga nagkakaroon ng mga clots, mas pamumuo ng dugo, mas nagiging malapot ang dugo. Opo. Tapos, syempre kung halimbawa yung sa thyroid ang naapekto, Hashimoto's, si baby pwedeng magkaroon ng mental retardation because of hypothyroidism, no? So, on effect yun ng sa mommy. Pero yung iba naman, generally, yung pregnancy, hindi naman masyado apektado. Pero after manganak, dun sila nag-flare. Okay. So, wala nang effect kay baby. Si mommy naman ang kailangan mong bantayan pagka nanganak sila. Minsan ba, ma'am, yung pagbubuntis, may protection ba yun sa laban sa autoimmune disorder? Ang pregnancy can be a trigger actually of... it's the other way around. Yes, it's the other way around. Autoimmune disorders are triggered by pregnancy because pregnancy is a parang stressor sa... Change talaga change sa body. So, na-activate talaga sila. Opo. Kaya nga po, ang madalas na advice ng
ng MFM specialist, even their rheumatologist, their endocrinologist, or kung sino man yung doktor na nag-handle ng autoimmune disorder nila, dapat bago magbuntis, kontrolado na yung disease mo, no? That is the best advice that the doctor can give their patients kasi pagka-controlled yung disease nila, or when we say in remission, at least 6 months. 6 months lang naman yung aantayin mo. Kasi marami kasing factors na nagpe-play para maging okay ang pregnancy din no? Paano kung nagagamot ka? Paano kung masyadong active yung disease? Pagiging sobrang complicated ng pregnancy mo, tapos yung ibang mga gamot, yun yung pwede maka-apekto sa pregnancy. There are drugs that can cause, yung drugs na ang nagkakos ng congenital anomalies and not the disease. So, for example, mycophenolate, no? Mofetil. So, kailangan, bago magbuntis, literal, magpapaalam mo na yung pasyente sa doktor. Dok, gusto na namin magkaroon ng baby ng partner ko. Ano ba ang dapat kong mga asikasuhin? Yung mga gamot ko ba, safe ba to pagka nagbuntis ako? May clearance ba ako sa'yo na pregnant na ako kasi baka pwede kasi talaga maka-apekto yung gamot or yung disease, lalo na kung hindi controlled. So, tama po. Maganda yung sinabi nyo, no? Talagang nag-stick siya sa akin. Yes. No? Kailangan stable. Yes. Kumbaga parang kontrolado yung autoimmune disorder bago magbuntis kasi mas maganda po yung resulta sa pasyente at pati kay baby. Advice po ba natin na ang isang babaeng magbubuntis ay magpa-screen for autoimmune disorder or aantayin po ba natin na may mangyari or makunan muna siya? Or kasi usually po, di ba, history sa kasaysayan ng babae, pagpupunta sa atin, okay, 2 beses nang nakunan. Tsaka niya may isipan, baka kailangan akong magpa-screen? Or gusto po ba natin, mas i-advise po ba natin na magpa-screen na prior dun sa pagbubuntis mismo ng una? Ang pagdadiagnose kasi ng isang autoimmune disorder and generally na lahat na sakit, kailangan muna magkonsulta sa doktor kasi kailangan a proper history taking is warranted. Kasi hindi porket may rashes ka, may bowel discomfort ka, ipapacheck mo na ng lahat ng pang-autoimmune disorder. Number 1, it's very costly, no? So, hindi kasi magastos ang mga pang-confirm ng mga autoimmune disorder. So, kailangan talaga titingnan ng doctor if you are warranted to have those extensive tests bago kanila ma-diagnose, no? So, hindi talaga advocate na bago magbuntis, itetest ko na lahat. Apas, Hashimoto's, mataba ko, kailangan ko magpatingin ng thyroid gland ko, baka meron pala akong hypothyroid, o kaya, napansin mo, ay, mataas yung sugar ko sa test, baka meron ako nung type 1 diabetes. Hindi ganun ang nangyayari. Kasi, kailangan titingnan muna ng doktor kung may pattern ba. Kasi pwedeng one-time event lang nangyari sa'yo yun. So, it doesn't count as an autoimmune disorder. So, yun na nga po, no? Gaya po na nga sabi nyo, magastos po talaga. Yes, sobrang gastos. Dapat meron munang sapat din na ipon, no? Yes. Bago tayo mag-proceed dun sa mga procedures natin. Ngayon, ma'am, halimbawa, nagpapa-check up na po sa atin yung future nanay natin, yung pasyente natin. Ano po ba yung monitoring natin doon? Mas madalas po ba tayong magkikita? Ganun ba yun, Dr. Ram? Or meron po tayong specific na timing na parang, okay, gantong kada buwan ang kita natin sa ganitong unang yugto ng iyong pagbubuntis, sa ikalawang yugto ng pagbubuntis mo, eto naman, at sa huling yugto, yung tatlong buwan ng pagbubuntis. Paano po yun, ma'am? Okay, so start natin preconception. No? Katulad na sabi ko, kailangan stable yung disease or yung sakit mo bago ka magbuntis. Kasi this will prevent other admissions, complications. So, one way of lessening our cost. Yes, number 1. So, kailangan stable. Napalitan mo yung gamot or yung dapat na gamot para sa pagbubuntis. May clearance ka sa mga doktor mo. So, yon number 1. Pagka nag-first trimester naman, sa mga pasyenteng may autoimmune disorder, syempre mas magiging mas frequent ang check-ups natin, no? Frequent din siguro ang ultrasound kasi nga may risk nga silang magkaroon ng fetal growth restriction. Lalo pag chine-check natin yung laki ng baby. Yes. Tapos, syempre, titignan mo rin yung vital signs kasi sila nga yung may risk na magkaroon ng hypertension in pregnancy or pre-eclampsia. So, magkakaroon ka ng mga BP monitoring, mag-check ka rin ng mga
liver function test, yung sa liver, sa kidneys nila, CBC, kaya simple CBC, tsaka ihi, yung protina sa ihi, i-check lahat nun. Titingnan din kung halimbawa sa thyroid naman yung problem, di syempre may thyroid function test na titingnan kasi iba rin yung maintenance nila. Hindi talaga natin masasabi na pagka okay kagad yung disease bago magbuntis ay hindi na magkakaroon ng komplikasyon. Most of the time, mas less ang complications kapag ka stable ka bago magbuntis. Okay. Pero syempre wala na tayong magagawa kung buntis na ang pasyente syempre. at ongoing pa ang treatment. Ang pinakakailangan na lang doon, mas closer, kung close na yung kanina, mas closer ang follow-up ng mga pasyenteng may active na disease. Hindi lang sa OB nila. May katuwang kayong may katuwang doktor. pang doktor kasi katulad ng rheumatologist or ng immunologist or ng mga kaibigan nating sa yes. Kasi babantayan talaga kasi nga pwedeng magkaroon ng effect sa baby. Siyempre, iiwasan natin na makunan sila kasi may risk talagang magkanon. Growth restricted fetus, mag-preterm delivery dahil nagkaroon ng preeclampsia or hindi na lumalaki ang baby. So, yun yung mga tinitingnan natin along the way. Tsaka syempre, yung mga gamot, tinatay-treat din or binabago ng dosage depende sa magiging sintomas ng pasyente at that certain point in time. So, hindi porket sa first trimester, ito na yung gamot, maintenance mo na siya hanggang 9 na buwan. Hindi, pwedeng yung 1 month, ito. Second month, may nakita. Bago na naman. Third month, may nakita. Bago na naman. Yung ibang mga pasyente, for example, lupus, no? Nagkakaroon sila minsan ng problem sa kidney. So, pwede pa silang ma-dialysis, yung mga ganun. So, yun yung mga titingnan. Linggo-linggong dialysis, Di lang linggo-linggo. Minsan, every 3 days. Every 3 days, may dialysis ka. So, yun yung mga titingnan ng mga doktor. Tatry naman ng doktor na gabayin ka para hindi masyadong komplikado ang pagbubuntis, kahit na komplikado kang tao. Kasi gusto po natin safe lang delivery at buhay ang bata. Baby, no? yes. So, punta tayo sa bata. No? Ano po yung mga anomalya na pwedeng makuha ni baby sa isang nanay na mayroong autoimmune disorder? Katulad sabi ko, congenital defects, hindi siya common except for certain diseases such as yung lupus, dahil meron silang certain na antibody that can cause congenital heart block. So, puso ang problem. Mabagal po. Mabagal ang tibok ng puso. Yes. Pero compatible with life to. No? So, babantayan lang talaga si baby. Siyempre, tapos yung isa naman, yung Hashimoto's naman, it will not cause any congenital defect, but it may cause mental retardation if not treated properly. Yes. Kasi ang kailangan lang naman ni mommy, maging normal ang thyroid hormones niya para si baby, okay din ang function ng thyroid gland. Oo. So, may iwasan yon. Lahat naman yan preventable. As I've said, basta okay bago magbuntis. So, eto na. Si Mami nagpunta sa'yo. Stable bago magbuntis. Nabuntis. Konti lang yung flare. Tapos, okay na si baby. Nako, doktora, masi-CS po ba ako dahil may autoimmune disorder ako? Hindi siya outright indicate. Ang reason lang na masi-cesarean ang isang pasyente ay kapag ka masyadong komplikado yung mga complications, that the only saving thing that you can do is to do a cesarean section. Pero most of the time, pagka merong fetal indication, so halimbawa masikip talaga yung sipit-sipitan, pagka pumapangit yung heartbeat ng baby. Kumaga parang pag nanganganib yung buhay ni Mommy at ni baby, doon lang natin gagawin. Pero ang gusto pa rin natin ay mga normal. Oo. Pwede pa rin. Hindi siya indikasyon para cesarean section. Oo. Ang sakit mo ay hindi indikasyon para ikaw ay ma-CS. Tatry pa rin natin na mag-normal delivery. So, kung walang indication to do a cesarean section, okay si mommy, okay si baby, okay ang labor, normal delivery. Usually ba, ma'am, pagka may autoimmune disorders, nakakaabot sila ng term or husto sa buwan or most of them na papaanak natin ng medyo preterm or hindi husto sa buwan? Autoimmune disorders is a risk factor for preterm birth and delivery. Pero, maiiwasan siya as long as the mommy will not go into flare and yung complications ng autoimmune disorder sa fetus,
hindi rin natin nakikita. Yung katulad nga ng growth restriction or pre-eclampsia kay mommy, no? So, hindi sila madideliver ng maaga. So, kung stable lahat, aabot naman ng kabuanan. Ma'am Marlene, sobra yung passion mo, no, when it comes to autoimmune disorders. Feeling ko ang dami mo na naging pasyente na may autoimmune disorders. And with that, ano po ang pabaon nating mensahe sa ating mga tagapakinig? Dahil sa dami ng napag-usapan natin mula dun sa mga risk factors nila, sanhi, lunas, at kung ano yung mga monitoring na gagawin natin kapag sila ay nagbubuntis sa kanilang paglalakbay patungo sa safe na delivery, no? Ano yung pabaon mong mensahe sa mga nanay natin na may autoimmune disorders para alam nila yung gagawin nila? Okay, number 1 ay sa mga pasyenteng wala pang autoimmune disorders. Katulad na sabi ko, dahil karaniwan siya sa mga babae, look at your symptoms, no? Kung meron mga sintomas na parang pabalik-balik or lagi kang may rash or lagi kang wala namang masamang magpatingin sa doktor. Number 2, kung ikaw naman ay diagnosed ng merong autoimmune disorder, All the more. all the more na dapat magpapatingin ka sa doktor. Kayo po yung mga pasyenteng, sinasabi ko sa mga pasyente ko, magpapaalam ka muna sa akin ha, bago ka magbuntis. Dahil ang doktor, i-explain sa'yo yan lahat ng pwedeng mangyari sa'yo at sa baby mo pag ikaw ay nagbuntis na active ang disease. Katuwang nila tayo, Yes. ma'am. No? So, tayo, pati yung immunologists, rheumatologists, sila yung magsasabi sa'yo if, opo ma'am, cleared ka magbuntis kasi stable naman yung sakit mo, wala ka nang masyadong gamot. Ang hinihiling lang naman nila, sana di ka magkasakit para wala kang triggers, hindi ka ma-stress, no? So, yun yung mga ibibilin lang sa'yo ng mga doktor. So, yun, kailangan yung ma-make sure na stable ang disease at least 6 months. 6 months lang naman, maiksi lang naman yun bago kayo mag-try magbuntis para mas safe ang pregnancy, no? Sure tayo na komplikado na ngayon sakit natin, pero kung stable tayo, less ang complications kay baby, aabot si baby ng kabuanan. No? So, yun naman ang pinaka-importante natin. Pangatlo, hindi rin po natin ina-advise na itigil na, halimbawa, nalaman nila buntis sila, tinigil nila lahat ng gamot. Pwede yun. Usual yan. Kasi natatakot sila na baka maka-apekto sa baby. Mas delikado nga po yun na itigil mo yung gamot nang hindi alam ng doktor kesa ituloy mo yung gamot. Kasi mas delikado yung flares for the mommy and the baby. Actually, doon nagkakaroon ng risk for miscarriages pagka nagpi-flare si mommy, nagpi-preterm labor pagka nagpi-flare si mommy. So, dapat itanong muna ang doktor bago ka magtanggal or mag-stop ng mga gamot. No? And number 4, kailangan lang ng regular prenatal check-ups sa OB and regular medical check-ups dun sa katuwang naming mga doktor. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, frequent talaga ang magiging check-up niyan. Maraming mga laboratorio. Ang mga gamot, binabase sa kung ano ang makikita na sintomas at laboratorio ng doktor para ma-prevent ang mga possible complications sa mga succeeding na trimesters mo. Okay? Thank you very much, Ma'am Marlene. Dr. Marlene Escaño. Marlene Escaño, our expert para sa today's episode ng ating Pogscast. No? Maraming salamat. Thank you, Sherwin. And thank you, Pogs, for inviting me. Dahil sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, mayroong kwento at may tamang kaalaman para maunawaan ito. Pogscast. Let's Talk Pinay!